Alam po ninyo, pare-pareho po tayo mga OFW, basta kakampi po ni Duterte ngayon. Tayo po ang sinisisi. Hindi naman po tayo hahantong sa ganito, no? Kung sila po ay naging patas lang sa mga Duterte. Kung sila man ay masisiro diretso, sikat na po yung mga kandidato nila. Pag natalo po sila, laban dito sa unknown candidates ni Pangulong Duterte o first-timers, kasalanan ninyo yan. Yung panggigipit ninyo sa mga Duterte, yung panggigipit ninyo sa mga vlogger, ngayon, pagbabantang gipitin ng mga OFW, babalik at babalik sa inyo yan. Basa. Magpakape kayo ha. Alam nyo, i-appreciate nyo yung mga vlogger. Kasi talagang alam ko po, marami na po sa inyo sa vlogger na lang umaasa ng mga tunay na balita. Pag ang OFW na bad shot sa kapamilya, di nagpadala, kayo pa atrasan ng OFW. Willing nga sila isakripisyo yung pamilya, kayo pa. Yung sweldo namin, kinaltasan na ng tax. Kung gusto nila kunin nila sa bansa na pinagtrabahuan namin. Alam nyo, meron po yan eh. Meron po yung Manny Pacquiao, Manny Pacquiao rule na tinaksan na si Pacquiao dun sa Amerika. Parang dinimanda si Manny Pacquiao ng talo yung BIR kay Manny Pacquiao dahil nataksa na siya, di ba? Tapos gusto pa taksan uli. Totoo po kayo, sir, straight PDP po talaga. Never ako node ng mainstream media except SMNI at Net25 at mga vloggers. Zero remittance, OFWs, Filipinos community in Dubai, UAE, AMG Travel Vlogs. Alam nyo po, kare-react ninyo, lalo nyo lang pinopromote sa mga OFW yan eh. Kasi nakita yung reaction nyo, puta, apektado kayo. Kapal na yung really. Manakot sa babalikan ng Kongreso mga OFW. Tandaan nyo, OFW, wala natatanggap na ayuda. Agahan ko na magpadala para makisa ko sa remittance sa March 28 to April 4. Alam pa nyo. Ako nga, hindi ko nga alam kung kailan magaganap yan. Salamat sa pagtatanggol mo, boss, sa mga Duterte. Dapat talagang ipagtanggol eh. Hindi po pwedeng hindi natin ipagtanggol yung mga Duterte. Dapat ang gawin ni BBM, time to give ayuda na sa mga alati ng OFW. Bigyan ng ayuda kasi walang remittance. Yan. Hinahamon kayo ngayon. Kung hindi magre-remittance, bibigyan nyo ba ng yung mga pamilya ng OFW ng ayuda rin? KRTV, thank you very much sa 3 Canadian dollars. Binigyan na really ng idea mga Congress ngayon kung paano takutin. Alam nyo, sa totoo lang, ganyan po sila eh. Nagbibigayan po sila na idea. Kunwari, naalala nyo hindi ko matandaan kung si Boying Bay nagsabi na, hindi kami makikipagtulungan sa ICC, pero kung idadaan sa Interpol, di ba? Ganun nga yung naganap. Nakalimutan ko lang kung sino, si Boying yata nagsabi noon. Yan mga yan, ina-announce muna nila pero gagawin na nila. Oo nga, gawin natin yan. Evain Loha, instead alagaan mga OFW, tinatakot pa. Correct. Ako, ganun din kami sa vlogging community. Dapat nga po, sa totoo lang, thank you very much, Evain Loha, sa pakape. Sa totoo lang po, dapat nga sa amin, pinoproteksyonan nyo kami. Kasi kami na lang yung nangangalaga sa freedom of speech. Batogo, Hinlo, Lambino, Marcoleta, Rodriguez, Bondok, Dr. Epektibo, Dr. Mata, Solid, U10, Solid, Tatay Badong. 10 lang ang endorse ni PRRD, wala nang iba. Kasi may mga epal na senatorials. Kasi alam nilang may numbers ang Duterte. 10 na tunay na pamumuno ng Pilipinas. Puwersa ng ginagawa nila, grabe na to.
That's very and really template ever since Marcos Sr. era, power hunger. Dumadaming OFW dahil sa kanilang mga corruption sa Pilipinas. Zero kaya kayo, mga senator at bangag. Correct. Sa totoo lang po, idadaan sa Interpol, sila din yung nag-request sa Interpol. Ayan na lang eh. Yung sinabi ni Claire na nagpapasalamat yung ICC, spokesperson to na ICC nagpapasalamat sa Pilipinas dahil sa pakikipagtulungan. Totoo naman yun eh. Wala naman silang ibang nahuli lately. Papasalamat. Tapos i-deny ng Pilipinas. Hindi kami nakikipagtulungan. Hindi tayo nakikipagtulungan. Talaga? Paano napunta si Duterte sa ICC detention? Hay nako. Kaya pag ang mga tao sinungaling, pag ang tao sinungaling, di ba may kasabihan, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Sa magkapatid na Marcos, sino ay hindi pala applicable, hindi pala ganun. In general pala yun. Itatanong ko sana eh, sino kaya ang sinungaling at sino kaya ang magnanakaw? Huwag na natin ituloy ang tanong na yun. Baka buweltahan din tayo. Kasi, pag magnanakaw ka, kailangan mo magbuhol-buhol ng mga salita eh. Napaka-normal na lang nun. Di ba? Maganda na maganda tong kalagayan natin. Idadaan sa ayan, ang taba ng butak nyo. Uy, yung notice galing sa Interpol, hinuli na nila. Solid kami kay Tatay Diggs. Kung hindi dahil sa mga remittances namin mga OFW, matagal nang bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Iyan ang katotohanan. Correct. Correct po kayo. Totoo yan. Kaya nga, imbis na kayo ipagtanggol, imbis na kayo amu-amuin, tatakutin pa kayo. Sabihin, tandaan ninyo, wala kayong income tax. Pucha, paano magkaka-income tax? In-income tax na nga ng bansa na pinagtrabahuan nila. World record si Jurassic and Rayleigh, abutan pa niya ang Kitty Duterte. Nakakatawa nga, di ba sinasabi ko, 50 years from now, patay na tayong lahat. Karamihan sa atin, patay na. Kasi kung 55 ako, wala nga namang maging 105 ako. 50 years from now, magiging bayani na si Duterte. Patay na karamihan sa atin. Pero si Enrile, nag-endorse. Baka mag-endorse pa si Enrile ng saluyot extract. Boss, pansin mo ba si Manang Claire? Nuno na fresh pa. Ngayon itim na rin eyebags. Nung una daw fresh pa. Nag-a-appear pala yun sa mga ano eh. Meron po siyang magaganda siya. Si Auntie Claire, meron siya magaganda itsura niya. Meron naman. Baka the power of ano yan? Power ng, ano yung ginagawa sa cellphone para pumogi at gumanda ka? Power of, ano yung nagpapapogi at nagpapaganda pag nasa cellphone? Filter. Siyempre, pag yung camera ng mga walang filter, tignan nyo pag mga naka-interview siya, yung sa cellphone lang, bakit maganda dito si Claire? Samantalang sa mga Malacanang, iba itsura niya. The power of filter. Mag-isip kaya sa Senado, kung paano kami magkatrabaho sa Pinas para hindi na kami mag-abroad. Hindi yung puro away, galit at pot binibigay nyo sa aming mga OFW. Sino po ba? Di ba? Sa totoo lang, kayo po, ngayon siguro marami na sa OFW na kasanayan nyo na yung
Magtapatan tayo, no? Nakasanayan. Marami sa inyo nakasanayan na rin eh. Pag umuwi ng Pilipinas, gustong-gusto nyo na rin bumalik eh. Sa ano kasi nariyan na yung mga kaibigan nyo, nariyan na, yan na yung buhay nyo eh. Di ba? Natanggap nyo na yung buhay nyo. Kaya lang, nung nagsisimula, wala po sigurong sa simula pa lang, gustong-gusto na nila mag-abroad, lalo na may pamilya. Kung may trabaho lang sa Pilipinas. Kaya nga po, napaka-ironic, eh, no? Yung mga mayroong tinatawag na matatag na trabaho, halimbawa, mga government, napasok ka sa government, di ba? Maliit ang sweldo, pero matatag na trabaho. Ibig sabihin ng matatag, hindi ka na matatanggal basta-basta. Maliban kung ikaw ay may ginawang kawalangian. Kaysa dun sa mga tao na walang hanap buhay sa Pilipinas, kaya napilitang maghanap ng hanap buhay sa abroad. Napaka-ironic na karamihan, mas umuunlad pa sila kaysa yung may tinatawag na matatag hanap buhay. Wala naman siguro nagsimula na, lalo na may pamilya kang iiwan, na gusto mo na agad. Boss, may batas ba na bawal mag-remittance? Wala. Wala akong alam, pera niyo. Ibig niyo sabihin, pag hindi kayo nakapag-remit sa pamilya niyo, puta, hindi ito nag-remit ha. Pwede ba yun? May batas na ganun? Takot ang gobyerno na zero remittance kasi yun lang ang pumapasok kita ng gobyerno, walang investors na pumapasok. Correct po yan, test rin nun. Yes, for remittance, 1 week OFW na lang ngayon ang bumubuhay sa gobyerno, kaya aligaga sila sa gagawin ng OFW sa buong mundo. Boss Buds, totoo po ba naging senador nung araw si Rogelio de la Rosa? Ano po ang mga nagawa niya sa ating bansa? Hindi po ako mabot, no? Hindi ko po inabutan yan. Nakakagigil ka in really. Nagbabayad nga kami ng PhilHealth, tas di naman nagagamit kasi may insurance ang OFW. Tignan nyo na. Correct na correct. Kahit mag-withdraw si Amy, we don't care. Correct. Di ba? Ano po epekto sa atin yan? Iboboto pa rin natin yung 10. Boss Bats, ipoboto ba ng DDS si Senator Amy Marcos? Ano ba sinabi ni BP Sara? Ang mag-endorse po sa mga kandidato ng Duterte ay si Pangulong Duterte, hindi po siya. Pag hindi po in-endorse ni Tatay Digong, hindi po natin iboboto. Kami sa kulto ni Digong, yung mga DDS, bahala kayo, basta kami, yung 10 in-endorso, yun lang po. No? Ang kulto ni Digong, 10 lang yung in-endorso, 10 lang yung iboboto namin. Paano raw mag-miyembro ng kulto ni Digong? Basta po mahal nyo sa puso nyo si Tatay Digong at lahat po ng kanyang sinasabi ay susundin nyo. Wala po membership form. Malaya po rito sa kulto ni Digong. Kilalanin lang natin si Duterte, sumunod lang tayo sa kanya. Kaya po tayo kulto ni Digong. At sabihin nyo na ako ay miyembro ng kulto ni Digong, pasok na po kayo sa banga. Pero wala pong duda dapat, no? Kasi sino ba ng pang-10? Si ano po, si Dr. Mata. Hindi po siya PDP. Pero nung nasa Hong Kong po si Tatay Digong, nung nasa Hong Kong po si Tatay Digong, in-endorse niya po si Dr. Mata. Swerte. Swerte ni Dr. Mata bago makulong si Tatay Digong, na-endorse pa siya eh. Sino po magpapasweldo sa tauhan sa No Remittance Week? Abunuhan ko muna para wag na muna siya magpadala. Joke lang. Pinapahirapan nyo lang sarili nyo kung iboboto nyo pa mga Marcos. Sir Bats, may kumakalat na paninira kay Senator Bongo ngayon. Number 1 kasi siya. Siya next target. Saserdota natin si Badong. Paano mag-zero remittance kung nasa